Magandang araw. Kyonosuke Kameda versus Sebastian Hernandez. Bakbakan sa super bantamweight at ang mananalo sa kanila makakalaban ni Janriel Casimero sa December. Kasado na nga ang bakbakan ni Kyonosuke Kameda ng Japan at si Sebastian Hernandez ng Mexico sa darating na September 23, 2026 sa Sumiyoshi Sports Center sa Osaka, Japan. Gaganapin ang laban nila sa Super Bantamweight Division kung saan pasok sila sa top 10 rank contenders. Ang bakbakan na ito ay tinaguyod ng promoter ni Janriel Casimero na si Koki Kameda. Ito ay patunay na kayang magkasa at kumuha ng mga malalaking pangalan sa mundo ng palakasan, si Koki Kameda. Si Kyonosuke Kameda ng Japan, kilala ng mga Pinoy boxing fans matapos niyang talunin si Janriel Cuadro Alas Casimero sa pamamagitan ng puntos. Pero binatikos ito ng gusto ng mga Pinoy fans at binansagan nilang Japanese runner dahil puro pagtakbo at pag-ilag ang ginawa nito laban kay Casimero. Sa kabilang banda, itong si Sebastian Hernandez ng Mexico ay isang matinding Mexican brawler na hindi marunong umatras. Kahit natalo siya sa puntos kontra pound for pound fighter na si Junto Nakatani, pinahirapan naman niya si Nakatani, pinalobo at pinamaga niyang mata nito sa isang napakatinding dikdikan na laban. May malaking epekto itong nakatakdang laban ni Kyonosuke Kameda at Sebastian Hernandez para kay Janriel Casimero. Dahil gusto ni Casimero na maging 5 Division World Champion, kaya kailangan din niyang kumuha ng pagkakampiyon dito sa Super Bantamweight Division at sa Featherweight Division. At ito muna ang unahin niya, itong Super Bantamweight Division. Kaya ang makalaban niya, ang mananalo dito kina Sebastian Hernandez at Kyonosuke Kameda ang magiging daan niya para sa kanyang layunin na ika-4 na kampyonato na division. Ayon sa plano ni Koki Kameda na ang mananalo sa pagitan ni Kyonosuke Kameda at Sebastian Hernandez ang siyang nakatakdang mga kalaban ni Casimero sa December 2026. Mas paborito ng mga boxing enthusiasts na magwagyang Meksikanong si Sebastian Hernandez laban kay Kameda dahil mas masayang panoorin at puno na aksyon kapag si Hernandez at Casimero maglalaban dahil pareho silang brawler at palaban. Kaya kapag silang dalawang nagkaharap sa ring, inaasahan walang takbuhan, talagang palitan ng mukhaan at suntok ang masasaksihan ng mga tagahanga. Pasulong at agresibo ang estilo ng Meksikano, swak na swak ang ganitong laban sa lakas at counter-punching ni Casimero. Kaya mas mataas ang posibilidad na tapusin nito ni Casimero sa malupit na knockout katulad ng ginawa niya kay Luis Neri na isang Meksikano din katulad ni Hernandez. Kung si Kyonosuke Kameda ang mananalo, malaki ang posibilidad na uulitin lamang nito ang takbo-takbong diskarte laban kay Casimero. Kaya naniniwala ang maraming fans na mas mabuting wag nang makipag-rematch sa Casimero kung paulit-ulit lang siyang tatakbuhan nito sa loob ng ring. Kaya abangan natin ngayong September 23 kung sino kina Kyonosuke Kameda at Sebastian Hernandez ang magwawagi at harap kay Casimero sa December 2026. Magandang araw, may bagong bagyong nagbabadya sa mundo ng Philippine boxing. Mainit na usap-usapan ngayon sa mga boxing fans ang lumalakas na bulong-bulungan. Si Sebastian El Gato Hernandez na nga ba ang susunod na makakatapat ng ating pambato na si Janriel Cuadro Alas Casimero. Ayon sa mga sariwang chismis, ang mapanganib na Meksikano ang target na ilagay para sa unang laban ni Casimero sa ilalim ng kanyang bagong 3-fight contract sa Kameda Promotions. Bahagi ng umiikot na rumor na posibleng mag-cruise muna ang landas ni Sebastian Hernandez at Kyonosuke Kameda doon mismo sa Japan. At kung sino man ang mananalo sa tapatang Hernandez at Kameda, siya ang itatapat at makakalaban ni Janriel Casimero. Bagamat rumor pa lang ito na pwedeng magkatotoo o hindi, kapanapanabik ang ganitong senaryo para sa mga tagahanga ng boxing. Kung sakaling si Hernandez ang manalo laban kay Kameda at ito ang makatapat ni Casimero, malaking benta ito para sa Pinoy fighter kapag napatulog na alas ang Meksikanong nagpahirap
at nagpalobo sa mata ni Junto Nakatani. Tiyak na mas lalong iingay ang pangalan ni Casimero para sa inaasam na bakbakan laban kay Naoya Inoue o kay Junto Nakatani mismo. Si Sebastian Hernandez ay ang Meksikanong mandirigma na nagpahirap ng gusto sa multi-division Japanese champion na si Junto Nakatani. Sa kanilang nakaraang engkwentro, ipinamalas ni Hernandez ang walang umpay na pressure, agresibong atake at mabibigat na kombinasyon na naging dahilan upang halos pumutok at maglobo ang mata ni Nakatani. Kahit na si Naoya Inoue ay nakatikim din ng bagsik ng Meksikanong ito nang maging sparring partner siya sa Ohashi Boxing Gym, kung saan balitang inubos sa bugbog ni Hernandez sa mga nakasabay niyang Hapon doon. Matigas, walang takot at laging pasulong lumaban, yan si Hernandez. Bagamat mapanganib ang Meksikano, swak ang estilo niya para kay Cuadro Alas dahil hindi na kailangan habulin. Laging pasulong at mahilig makipagsabayan si Hernandez. Paborito itong target ni Casimero bilang isang magiting na counter-puncher. Ang agresibong pag-atake ni Hernandez ay nag-iiwan ng mga openings sa depensa na pwedeng salubungin ng mapanganib na power punches ni Alas. Sa bakbakang walang atrasan, mas nangingibabaw ang subok na lakas at tibay ni Casimero. Bagamat paborable ang estilo, hindi pa rin ito ordinaryong lakad sa parke. Ayon sa mga kritiko, kung gustong masiguro ni Casimero ang panalo, kailangan niyang humanap ng paraan upang patulugin o manockout si Hernandez bago pa umabot ang laban sa ika-6 na round. Kapag humaba ang laban, ang walang katapusang stamina at pressure ng Meksikano ang maaaring maging mitsa ng kanyang pagkatalo. Isang klasikong Philippines versus Mexico na naman ang nagbabadyang maganap. May sapat nga ba na lakas at diskarte si Casimero para mapatumba ang isang Sebastian Hernandez? O si Hernandez ba ang magiging pader na haharang sa pangarap ni Cuadro Alas na muling maging kampiyon? Abangan natin ang opisyal na anunsyo. Ngunit isang bagay ang sigurado, kapag ang mga mandirigmang ito ang nag-abot, lintik lang ang walang ganti sa bakbakan. Magandang araw! Breaking news! Tim Tszyu nagwagi sa unanimous decision. Errol Spence Jr. official nang nagretiro sa boxing sa isang kapanapanabik na 12-round middleweight bout sa Afterpay Arena sa Australia. Nagwagi ang Australian boxing star na si Tim Tszyu laban sa dating unified welterweight champion na si Errol Spence Jr. sa pamamagitan ng unanimous decision. At pagkatapos nga ng laban, ay nagpayag si Errol Spence Jr. ng pagre-retiro sa boxing. Pumabor sa kampo ni Tszyu, may record na 28 wins, 3 losses, 18 knockout wins ang tatlong judges sa score na 118-110, 117-111 at 117-111. Bagamat nagpakita ng magandang panimula si Spence, may record na 28 wins, 2 losses, 22 knockout sa kabila ng halos 3 taong pahinga mula nang matalo kay Terence Crawford noong 2023. Unti-unting naging malinaw ang bentahe ng 31 anyos na si Tszyu sa laki at kabataan. Nagpakawala at nakatama si Tszyu ng 190 kumpara sa 157 ni Spence. Dominado ni Tszyu ang huling 7 round sa pamamagitan ng 117 power punches laban sa 59 lamang ni Spence. Nayanig si Spence sa huling kalahati ng laban dahil sa matitinding right cross at counter combinations ni Tszyu sa ilalim ng gabay ng kanyang bagong trainer na si Hall of Famer Jeff Fenech. Ito ang aking bagong division at pakiramdam ko ay napakalakas ko. Isang malaking karangalan na makalaban ang isang tulad niyang legend, pahayag ni Tszyu matapos ang laban. Puno ng pasasalamat at dignidad na formal na nagpaalam ang 36 anyos na si Spence sa kanyang makulay na karera sa boxing. Magandang laban ito at binabati ko si Tim Tszyu. Nasagot ko ang mga tanong sa aking sarili. Ngayon, oras na para umuwi sa aking pamilya at magsimula ng bagong buhay. Nagpapasalamat ako sa Diyos na maiiwan ko ang sports na ito nang maayos ang aking kalusugan at kapiling ang aking pamilya, wika ni Spence. Samantala, Marlon Tapales may kasado ng laban sa Australia sa Agosto 29. Target ang ikatlong world title sa featherweight division. Nagbabalik sa ring ang dating unified super bantamweight world champion na si Marlon Nightmare Tapales
matapos makumpirma ang kanyang susunod na laban sa darating na Agosto 29, 2026 sa Australia. Makakatapat ang Pilipinong knockout artist, ang Thai veteran na si Sukpas Red Ponpitak sa isang crucial na bakbakan sa featherweight division 126 pounds. Ito na ang kalawang pagkakataon na aakyat si Tapales sa featherweight class. Sa kanyang debut sa naturang timbang noong Abril 2026, laking gulat ng marami nang kapusin siya laban sa Hapon na si Yukinori Oguni at matalo via unanimous decision. Pilit ngayong babawi ang 34 anyos na tubong Lanao del Norte upang muling maibalik ang kanyang momentum at may pagpatuloy ang kanyang pangarap na maging 3-division world champion. Sa papel, paboritong panalo ang Pinoy fighter dahil sa kanyang impresibong record na 41 wins, 5 losses at 23 knockout wins. Sa kabilang banda ang kanyang katunggali na si Sukpas Red Ponpitak ay may bitbit na record na 33 wins, 26 losses at 23 knockout wins, kung saan 14 sa kanyang mga pagkatalo ay nanggaling sa knockout. Marami ang talo nitong si Ponpitak, 26 ang kanyang talo. Pero maski ganon, hindi rin dapat balewalain ang karanasan ng Thai boxer. Interesante rin talakayin na hindi na bago si Ponpitak sa mga kamay ng mga Pinoy boxers. Matatandaan tinalo na rin siya dati ng iba pang mga sikat na Pilipinong kampiyon na sina Mark Magsayo at Jerwin Ancahas. Ilang beses nang pinatunayan ni Tapales ang kanyang galing sa ibabaw ng ring matapos hawakan ang WBO Bantamweight title noong 2016 at ang WBA IBF Super Bantamweight titles noong 2023. Ang bakbakang ito sa Australia laban kay Ponpitak ang magsisilbing importanteng tuntungan para kay Tapales upang makakuha muli ng pagkakataong lumaban para sa panibagong world title sa featherweight division.